Saan nga po ba nagmula ang pangalang Maynila? Una pong nakilala ang Maynila sa pangalang Maynilad. Hango po ito sa dalawang salita na may nilad. Ang nilad ang halamang tubig na makikita noong unang panahon sa Ilog Pasig. Bago po dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang Maynila ay pinamumunuan ni Raja Sulaiman. Noong 24 ng Hunyo 1571, idineklara po ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila bilang sentro ng gobyerno at kalakaran. Ang Maynila ay matatagpuan po sa National Capital Region. Ito po ay may 16 na distrito. Ang Maynila rin po ang kabisera ng Pilipinas. Nandito po tayo sa Rizal Park o mas kilala po na Luneta Park o Luneta. Ito po ay sikat at makasaysayang lugar sa Ermita ng Dito po ipinapatay at binaril si Dr. Jose Rizal noong ika-30 ng Disyembre 1896. Kumain muna po tayo ng sorbetes. Alam niyo po ba na ang unang tindahan ng sorbetes o ice cream parlor sa Pilipinas ay makikita sa Escolta? Ang Pambansang Museo ng Pilipinas ay itinatag noong 1901 upang magsilbing tagapangalaga ng kasaysayan, kultural, likas na agham at agham panlipunan ng bansa. Kabilang po sa pag-aaring yaman nito ay ang bantog na spoliarium ng mahusay na pintor na si Juan Luna. Ito po ay pinarangalan ng gintong medalya noong 1884. Sino nga po ba si Lolong? Ayon po sa Guinness World Records noong 2012, siya po ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo na nahuli ng buhay. Patatagpuan po ang kanyang labi sa Pambansang Museo. Ngayon, nandito naman po tayo sa Intramuros kung saan po makikita ang Fort Santiago at San Agustin Church. Ang Intramuros po ay tinatawag din napapadirang lungsod o sa Ingles Walled City. At noong panahon ng mga Kastila ay itinuturing bilang ang lungsod ng Maynila. Ang tawag po sa mga distrito sa labas ng pader ay extramuros, na nangangahulugang sa labas ng pader. Sir, ano po masasabi niyo dito sa Intramuros? Meron po tayo ditong simbahan. Salamat po, sir. Okay, God bless. Ngayon, nandito naman po tayo sa San Agustin Church, ang pinaka-lumang simbahang bato. Namin pala, dati naming laruan. Dati yan, ano lang yan, plastic labo. Tapos ito, banana stick.
Tapos may pakop dito. Mas madami ako. Opo. Ito nga siya. Noong panahon po ng Kastila, ginamit bilang kulungan ang Fort Santiago para sa maraming Pilipinong pinaghihinalaang naghihimagsik kasama ni Dr. Jose Rizal bago po siya ipinapatay noong 1896. Nandito po tayo ngayon sa Bajo Puerto, kung saan po inilibing si Rizal bago siya ilipat sa Lunet. Masaya talagang mamasyal at alamin ang mga makukulay na kwento ng mga lugar sa Maynila. Kaya na may maraming mga turista ang pumupunta dito at binabalik-balikan naman ng mga kapwa nating Pilipino. Hanggang sa susunod po nating biyahe, muli ako po si Johnny Skyler C. Arceo ng Grade 3 St. Francis.